Sinumunod na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbabaklas ng mga campaign posters at materyales kasabay ng unang araw ng campaign period para sa mga kandidato sa national positions. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Sosyal lang nagsimula ang campaign period para sa mga kandidato sa national positions. 66 ang inaasahang mangangampanya para sa pagkasenador, habang 155 naman sa party list groups. Bago ito, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato hinggil sa tamang paggamit ng campaign jingle at tamang pagpapaskil ng mga campaign material upang maiwasan ang paglabag sa election laws. Ano yung size? Sana sundin lang po natin. Public places, 2x3 lamang. Private properties, hindi namin pwedeng galawin. Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon. Irespeto rin sana natin ang ating kapaligiran sapagkat meron kaming kinreate na Committee on Environmentally Sustainable Election. At dahil dyan, sisiguraduhin namin yung mga magkakabit at magpapako sa mga puno, hindi naman papakuha namin sila, pero kakasuhan namin sila. Yung pong non-biodegradable na mga material, sana iwasan naman po natin. Sa pagkakampanya, alagaan pa rin natin ang ating kalikasan. Huwag naman yung may noise pollution na nakakaistorbo sa ating mga kababayan na minsan natutulog lang o kaya naghahabol ng pahinga. At the same time, ang isa pang bilin po natin sana doon sa mga gagamit ng jingle o kaya naman po yung gawa o akda ng ating po mga artists, wag naman po nanakawin. Magpaalam. Sa unang araw ng campaign period, pinangunahan mismo ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang pagbabaklas ng mga campaign posters at tarpaulin ng mga kandidato sa Tondo, Manila. Lahat ng campaign materials sa hindi otorisadong lugar, gaya ng mga pader, puno at poste, ay inalis ng COMELEC bilang bahagi ng Operation Baklas. Ito po ay napakalaking simbolismo at ito ay para sa buong bansa. Ginagawa at gagawin din ito ng mga local COMELEC natin upang ipakita sa mga kandidato, sa mga political party, sa mga susunod na araw. Pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, tatanggalin namin. Aminado naman ng COMELEC na wala silang kapangyarihang baklasin ang campaign materials na nakapaskil sa mga pribadong lugar. Samantala, hindi pa kasama sa tinatanggal ang campaign materials sa mga local candidates dahil sa Marso pa magsisimula ang kanilang campaign period. Sa mga susunod na araw, magpapadala na ng notice ang COMELEC sa mga kandidatong may campaign materials sa mga pinagbabawal na lugar. Uobligahin silang tanggalin ang mga ito at kung hindi sila susunod, maaari silang mapatawan ng disqualification. Pwede po namin i-presume na kung sino yung naandun sa mismong yung larawan ng kandidato na naandun sa poster, siya po ang nagkabit o nagpakabit ng mga campaign materials na yan. Sa mga susunod na araw, ang gagawin muna ng local COMELEC natin, mag-i-issue sila ng mga notices sa mga kandidato at ipatatanggal nila. Hindi na kami ang magtatanggal. Sila na ang magtatanggal within a period of 3 days. Kapag hindi nila ginawa yung pagtatanggal in 3 days, papahilan namin sila ng kasong election offense sa Law Department at karampatang disqualification. Maliban sa posters, ipinaalala rin ng COMELEC ang limitasyon sa ad placements ng mga kandidato sa telebisyon at sa radyo. Ayon sa komisyon, 3 piso kada botante ang maaring gastusin ng mga kandidato na may political party, habang 5 pesos naman kada botante para sa mga independent candidate. Mula ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 7 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag sila ay national candidates at 180 minutes sa ating pong mga radyo. Para sa Joseph Pilipinas, Kumahan, Margaret Gonzalez, SMNI News.